Huwa! Good morning mga buddy. Huwa! Shout out sa big shout out buddy sa mga bagong subscriber natin, mga bagong viewers natin mga buddy. Maraming salamat sa pag-suporta nyo sa ating YouTube channel buddy. At sa oras lang ang hintayin natin buddy para maka-monetize na tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya maraming salamat sa iyong pag-suporta buddy at panonood sa aking YouTube channel. Huwa! Buddy, mamaya pag-usapan natin yung sino yung nagbiak sa pulang dagat, yung tungkol sa Bible kay Moses. Kaya pag-aralan natin mamaya buddy. Pero ngayon, takbo muna tayo buddy. Papawis muna tayo. Huwa! Ha! Let's go! Takbo habang may lupa. Nakainis, walang pawis. Ha! Huwa! Time 10 minutes, 50 seconds. 1 kilometer completed. Average pace 10:44 per kilometer. Huwa! 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 Time 33 minutes, 20 seconds. 1 kilometer to go. Average pace 8:19 per kilometer. Huwa! Time 26 minutes, 4 seconds. 2 kilometers to go. Average pace 8:40 per kilometer. Huwa! Time 18 minutes, 11 seconds. 2 kilometers completed. Average pace 9:04 per kilometer. Congratulations! You've reached your goal of 5 kilometers. Time 42 minutes, 50 seconds. Average pace 8:33 per kilometer. Mga buddy, tapos na tayo magtakbo buddy. Pawis na pawis tayo sa tulong ng Diyos. Kaya pag-usapan natin buddy yung nangyari sa Ehipto noon, nung panahon na ni Moises sa Bible. Ang topic natin buddy, sino ang naghati sa pulang dagat? Kinsang nagbahin sa Bisaya pa. Nagbahin sa pulang dagat. Kaya ang history kasi diyan buddy, yung Israel noon, nung kapanahon na ni Jacob, si Joseph mga buddy, anak ni Jacob, ibininta ng kanyang mga kapatid, silang Reuben, Gad, yung kapatid niya na 10. Kaya nung bininta na siya buddy, dinala siya doon sa sa Ehipto. Yung buyer, ibininta din siya doon sa Ehipto. At si Joseph naging katulong ni Potiphar, yung bata-bata ng hari ng Ehipto.
sa Egypt. Kaya nung dumating ang panahon ba din na pinagpala si Joseph sa Egypt at naging gobernador siya doon ba din. At yung Israel ba din na wala ng pagkain sa araw na yon dahil sa drought. May mga revelation na pinakitaan ko sa kanya sa pamaraan ng panaginip. Kaya tawag kay Joseph Dreamer. Kaya yun, pinapala siya, tinulungan siya ni King Pharaoh ng Ehipto at dinala yung buong Israel. Si Jacob pa noon, dinala yung Israel doon sa Ehipto. Kaya bali si Joseph yung naging savior ng ng Israel noon nung panahon na ng tagutom. Kaya yun, kaya yung Israel history sa patuloy ng dumadaan yung panahon hanggang si Joseph ay namatay na at may bagong hari na hindi na nakikilala kay Joseph. Yung Israel naman doon sa Ehipto lumaki, lumawak yung mga kaliwatan ba, yung anong tawag sa kaliwatan sa Tagalog, yung mga dumami na yung mga taga-Israel, yung mga angkan dumami na. Kaya nag-decide yung pero ng Egypt, yung bagong pero na naman na hindi kilala yung si Joseph, na gawin nila silang katulong, slaves. Kaya yun, naghirap sila doon sa Egypt hanggang sa isnilang si Moses. Tapos nag-order yung pero na lahat ng bata na 2 years old pababa papatayin. Kaya yun ang order ng ng Egypt, King of Egypt, si Pharaoh. Papatayin yung mga bata, mga lalaki na mga bata. Pag anak ng Israel, taga-Israel ka, papatay yung anak mo na lalaki, pero yung babae hindi. Kaya yun ang nangyari doon. Yung sa naghirap na talaga yung Israel, umiiyak na sila. Wala na sila mapagpuntahan. Sinilang si Moses. Yun, si Moses naman ay pinalutang ng kanyang ina doon sa ilog. Natimingan naman ba din naliligo yung anak ni Pharaoh na babae, naliligo doon. Tapos nakita yung nilagay si Moses sa basket. Yun, sinave si Moses. Kaya pagtingin niya na kuwan siya sa bata ba, nabighani siya kay Moses, yung sanggol pa si Moses. Kaya inangkin niya anak niya, pero wala siyang anak talaga. So yun, sinangkin niya. Hanggang lumaki si Moses sa Egypt, naging na siya, katiwala na doon sa Ehipto, may posisyon siya, malaki yung niya. Kasi matalino din siya, binigyan ng wisdom ng mahal pa noon si Moses, hanggang lumaki siya. Hanggang isang araw na may nangyari na yung isang taga-Israel na binugbog ng isang Egyptian. Pinatay ni Moses, kaya sikreto lang pinatay niya, pero hindi niya alam, may nakita pala. Kaya yung araw na yun nalaman ng buong Ehipto na si Moses, yun ang ginawa niya, may nangyari palang ganon. Kaya umiwalay siya sa Ehipto. Kaya doon hanggang sa nagkaasawa siya hanggang ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa pamaraan doon sa isang apoy, isang pinit ba, yung ang tawag doon bang isang pinit sa Bisaya yan damo, umaapoy yun pero hindi siya nasusunog, umaapoy lang. Nakiusap ang mahal na Panginoon sa kanya na makaawaan yung Israel, siya yung gagamitin. Kaya yun, pinadala siya doon sa Ehipto ng mahal na Panginoon, balik siya doon at kinausap niya si King Pharaoh ng Egypt. Kaya ayaw maniwala, pinadala mahal na Panginoon ng mga pledge, o sa Bisaya pa ba mga hampak. Sa Bisaya pa ba hampak, pledge sa English, hampak, mga parusa ba na pinatulot ng mahal na Panginoon. Kasi gusto ng mahal na Panginoon paalisin yung yung Israel sa Egypto, pero ayaw ni King Pharaoh. Yun nangyari na yun nakalakay din sa Biblia na pinatigas ng Diyos yung puso ni King Pharaoh. Kaya para makita yung glory ng mahal na Panginoon, yung
ano talaga kalakas ang hanap yun. Nangyari doon ba yung tubig naging dugo, yung mga locust, marami pa, yung mga langaw, mga lamok dumating doon, yung mga baki, frogs dumating doon sa Ehipto, mga sugat-sugat yung taga-Ehipto noon, may mga malaking sugat. Maraming ano bali ano yun, 11 na hampak, 11 na pledge yung ano, binigay ng mga Pinoon doon sa Ehipto. Hanggang sa yung last yung ano, yung sabi ng mga Pinoon na ano, na mga firstborn ng Egypt, mga taga-Ehipto, mga firstborn nila, unang anak nila, mamamatay. Pero yung sa Israel, hindi. Save sila. Kaya si King Pharaoh may ano siya, may anak na lalaki. Yun. Nasali yung anak niya. Kaya yun, hanggang bumigay na yung hari ng Ehipto, sabi niya, paalisin na yung mga taga-Israel. Kasi nagalit na rin yung mga tao, sabi ng mga tao kay King Pharaoh na, alisin mo na yung mga taga-Israel, papahamak tayo, lalo tayo mapahamak kasi ano, tumutulong yung Diyos nila sa kanila. Ayun, binitawan na ni King Pharaoh ang Israel. Umalis sila. Alam niyo ba ilan yung taga-Israel na lumabas sa Egypto? 600,000, sabi sa Bible, 600,000, ang dami. Kaya yun, hanggang nakaalis na sila, yun, biglang nagbago yung isip ni King Pharaoh. Kaya hinabol niya inutusan yung sundalo niya, hinabol sila ng mga sundalo ng mga taga-Ehipto. Kaya nung doon sila sa sa kalagitnaan na ng desert yung mga taga-Israel, hanggang sa wala na sila papuntahan kasi yung Red Sea na yung nila, na tumbok nila. Sabi ng mga taga-Israel, ng mga tao na pinagalitan nila si Moses, dinala mo ba kami dito, Moses, para papatay lang sa sa taga mga sundalo ng Ehipto, kasi wala naman, hindi sila makadaan, dagat kasi yun. Kaya yun, pinakita ng mga Pinoy na may kapangyarihan talaga. Kasi ang alam ko kasi doon, si Moses yung nagbiyak ng dagat, ng Red Sea, yun ang alam ko. So, hindi pala. Ang mga Pinoy pala, sabi sa Bible, sa Exodus chapter 14 verse 13, sabi ni Moses, "Fear thou not, hold thy face, and see the salvation of the Lord." Tumahimik kayo, at huwag kayong matakot, at makita ninyo ang kaligtasan ng mga Pinoon. Kaya inutusan ng mga Pinoon si Moses na, sabi ng mga Pinoon na, stretch out your staff, yung niya, yung tungkod niya, iganon daw niya, itaas niya yung kamay niya, tapos iganon niya sa harapan ng dagat. Yung ginawa ni Moses sabi sa Exodus chapter 14 verse 21, hinati na mga Pinoon yung dagat. Hinati na may malakas na hangin, tapos nahati yung dagat sa gabi na yon, nahati, lakas ng hangin. Kaya ang Diyos talaga ang gumawa na ng paraan para makaalis sila doon, masave sila. Nung nakalampas na yung mga taga-Israel sa Red Sea, kasi nahati na yung dagat, nakadaan sila doon. Yung mga sundalo ni Paraon, sumunod naman, pumasok. Sabi ng mga Pinoon, ibalik mo yung kamay mo pataas naman para bumalik yung yung tubig. Sa Exodus chapter 14 verse 26, bumalik yung yung dagat, at lahat ng sundalo na nakasakay sa kabayo, ng sundalo ni Paraon nalunod sila sa tubig, binalik ng mga Pinoon yung tubig. Kaya yun ang nangyari doon Kaya ang Diyos pala ang naghati ng Red Sea, hindi pala si Moses. Si Moses lang yung inutusan niya para gawin yon, pero ang Diyos talaga ang humati ng dagat. Anong aral dito Ang aral dito pinakita ng Diyos
sa bawat tao na makapangyarihan siya at sa kanya walang imposible. Katulad ng kina Moses, taga-Israel, na yun ang panahon na yun na wala na silang madaanan. Kala nila mamamatay na sila. Pero nandyan ang Diyos buddy. Nung tumawag si Moses sa mahal na Panginoon, tinulungan sila ng mahal na Panginoon at na-save sila buddy. Kaya ang aral dito buddy, sa buhay ng tao, tayo mga buddy, mga tao sa mundo ito, huwag mong sabihin buddy na sa hirap mo ngayon, sa karamdaman mo ngayon, sa mga kamahal na mga bilihin, o anumang inisip mo buddy na parang hopeless ka na, at may karamdaman ka na walang kagalingan, may problema ka na walang kasulbaran, may problema ka na buddy na hindi na nalulutas. Sa lahat na yan buddy, huwag kang makalimot o huwag mong kalimutan buddy na may Diyos ni Moses, yung Diyos na buhay, nandyan siya buddy. Handa siyang tumugon sa ating mga panalangin. Kaya may pag-asa sa lahat ng oras bilang tao buddy, tayong lahat. May pag-asa pa buddy na pag manalangin ka sa mahal na Panginoon, hanapin mo yung niya, yung presensya niya. Kaya sabi nga sa Bible, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo siya habang siya ay matatagpuan mo pa. Kaya yun ang sabi ng Biblia. Kaya sa atin ba din, may panahon pa ba din, marami pang panahon na binigay ng Diyos sa atin. Habang buhay tayo ba din, may panahon pa ba din na yung mga problema natin, karamdaman natin, tugunan ng mahal na Panginoon yan pag sumampalataya ka lang buddy. Kaya wala yung posible sa Diyos buddy, lahat tanan buddy kaya niya mahimo. Wala lisod sa iya pag sumampalataya ka na na tawagin mo siya. May ka ng habag, tulong. Kaya yun ang ng Diyos sa atin, mensahe ng Diyos sa atin na yung sa Bible. Yung isipin mo 600,000 sila, mamamatay na sila lahat. Pero ang Diyos ba din nandyan? Kaya ikaw ba din, ikaw lang o nanood ka ngayon na video na ito, isa ka lang o ilan kayo, hindi tayo umabot ng 600,000, pero ang Diyos ba din, hindi siya nagbabago, hindi niya tinitinan ba din kung anong number natin, ilan tayo, marami ba tayo, isa lang ba tayo. Ang importante sa Diyos ba din yung sumampalataya ka sa Kanya. Kaya una sa lahat ba pagsisihan mo yung kasalanan mo, kasalanan natin, sumampalataya ka na may Diyos na buhay, ang pangalan niya ay Jesucristo. Kaya tapos ba magsisi ka, tapos kung magsisi, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaya yun ba ang mamaraan ng kaligtasan. At patuloy ka na maglilingkod sa mga Panginoon. Kaya ba congrats pala ba sa sa pinagpala na gawain ng Jesus Miracle Crusade noong linggo, yung sa 50th year anniversary ng Jesus Miracle Crusade. Kaya alam nyo ba 300 plus na kaluluwa ang nagpabautismo, naligtas. Kaya hindi basta-basta yun. Sa araw na sa panahon na yan, ngayon ba mahirap kang mag-converte ng tao pag wala kapangyarihan ng Diyos. Kaya pinagpala po ba ang gawain na yun ba Jesus Miracle Crusade. Kaya subukan nyo ba yung may mga karamdaman na hindi na pinagaling ng doktor, mga hospital ba mga albularyo, ano bang mga gamot na iniinom mo, hindi ka na gumaling. Sa Diyos ba walang imposible. Subukan mo ba tanggapin mo ang mahal na Jesus, magpabautismo ka ba punta ka, hanapin mo yung Jesus Miracle Crusade ba maraming napagaling doon ba na hindi na pinagaling ng mga medisina, mga eksperto o mga doktor ba mga may mga alam sa mga medisina. Yes. Wala imposible sa Diyos ba Wala imposible sa Diyos. May panahon pa ba habang buhay ka pa. Hanapin nyo lang ba sa Facebook, sa YouTube. Marami dyan ba type nyo lang Jesus Miracle Crusade. May mga testimony doon ba At pag makita nyo ba hanapin nyo, may gawain yan ba bawat city may mga churches, may mga cellphone number dyan ba may contact number. Kontakin nyo na lang ba tapos may karamdaman kayo, hindi na kayo makapaglakad o anong sitwasyon nyo sa buhay, nandiyan kayo sa ospital, saan ba kayo, yung mga contact number ba pwede nyo tawagan. Anytime ba pag matawagan niyo sila ba darating talaga yan sila ba sa tulong ng mga lapyan. Kaya
may panahon pa tayo bali, katulad na nangyari sa Israel na ginawa ng mahal na Panginoon sa lilim na sila ng kamatayan pero niligtas sila ng mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, anumang problema natin, karamdaman natin, may Diyos pa din na nakatingin sa atin, handang tumulong sa atin, handang magpagaling sa atin, handang magbago sa ating mga buhay. Bali, yun ang gusto natin. Pagtanggapin mo siya, paglingkuran mo siya bilang Diyos at Hari ng iyong buhay, nakahanda din siya bali tumulong sa atin bali. Kaya ganyan po ang mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat bali sa panonood niyo sa ating mga video. Hanggang sa muli, ang nag-like, nag-share at nag-subscribe ay pagpalain, at ang hindi nag-isip ng ads ay lalong pagpalain. Takbo bang may lupa, nakainis walang pawis. Huwa! Let's go! Mga bali, kanina bali pag jogging ko bali, may napulot ako na sobre, envelope na brown. Pero yung envelope bali, basag na. Siguro sa basa sa tubig bali. Pero yung laman niya, ito yung laman niya bali, oh. Kaya may address dito bali, may pangalan ng tao. Yun na lang basahin yung pangalan ng tao bali, kasi may address man dito. Yung nakalagay, ang kasama dito bali, may pera na 50 pesos. Tapos may mga resibo bali ng Water District, resibo ng Agusan del Sol Electric Cooperative, Silco. Tapos may ano pa bali, may ano pa tawag dito? Sidula. May sidula bali. May Xerox copy ng PhilHealth ID. Ito yun bali, oh. Ito yung nakita ko bali, ito. Ang gagawin ko dito bali, may address man ito bali, hatid ko na lang siguro ito. Samahan nyo ko bali, hatid natin ito bali. Ang importante dito bali, yung ano, may ano bali, may nakasulat dito bali, ito. Pero ang nakita ko bali, ito lang yung 50 pesos na ano. Yan lahat ang nakita ko bali. Yung may pangalan dito bali, ihatid natin ito bali sa may-ari bali. Mayapis Street, Bayugan. Ano ba ito Mayapis Street? Bayugan, Agusan del Sur. Hindi ko lang basahin yung pangalan bali. Magtanong na lang ako bali. Ang gagawin ko ngayon bali, magtanong na lang ako sa ano, sa mga banda itong ano. Samahan niyo ako bali. Baka iwan ko bali kung anong pala ito. Pero ito yung ano, yung sidula bali, importante kasi ito. Importante kasi itong sidula bali, oh. Bago pa naman na kinuha, 2025 yung sidula. Kaya ang gawin natin bali, sama tayo bali, sulit natin ito sa ano, sa may-ari. Send ko lang yung address bali, yung address. Ito pala bali, may resibo ng Silco, resibo ng Water District, may 50 pesos, may Xerox copy ID ng PhilHealth, taga Manipis, Buludo, Bayugan City. Sama tayo bali, hatid natin ko. May 50 pesos bali. Alam ko bali, hindi ang pera ang importante dito. Ang importante dito bali itong dokumento. Para masuli natin, baka magamit pa nila ito. Samahan nyo kabali, hanapin natin itong ano, yung may-ari dito. Kung saan to. Punta tayo bali sa Barangay Poblasyon. Barangay Upes bali. Dito kayo magtanong kung saan to banda. Hindi natin alam pa. Sir, good morning. Pangutan ako siya, asa lapit ang Manipis Buludo? Manipis Buludo, Poblasyon. Bayugan man. Ang address. Manipis. Lapit siya. Morning, ma'am. Ma'am, pwede mangutana? Malapit ang Buludo, Manipis Buludo, Poblasyon, Bayugan City. Manipis Buludo. Wala. Naman ko nakita ang dokumento mangkod.
Tapos, tayo address ba? Pangalan niya, Kuan, Maria. Diba si importante na sa ilaha ba? Ah, sa Bidcor. Sa Bidcor daw bali, sabi ni ma'am. Mayapis din na ma'am. Ito ba rin, dito sa atbang sa Kuan, diya sa Rotonda, atbang sa Jollibee. Ma'am, salamat. Okay na ba di? Yung papel ba di? Yung dokumento. Pumunta tayo sa barangay office. Bidcor pala yung bari man. Manipis, brudo. Bidcor, kumpaan pala yun. Kaya may nakakilala ba din na taga Bidcor daw siya ba di? Kilala daw yan yung may-ari. Yung papel na nahulog. Yung dokumento na nahulog. Kaya maraming salamat sa Diyos ba di at sabi ko sila na lang magsauli. Tinanong nila ako balik kung ano daw ang purpose ko. Sabi ko, ma'am, alam mo, hindi yung pera yung importante dyan kasi 50 pesos lang kasi yung pera. Importante dyan yung sidula kasi January 2025 kinuha yung sidula bago. Kaya next year pa yung expiration nun, sayang yan. Saka yung mga photocopy ng ng ID. Saka yung resibo ng asil ko at saka resibo ng Water District nandun. Kaya, God bless mga kapatid. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa ating mga video. Hanggang sa muli. Huwa! Bye-bye mga kapatid. Bye-bye.